Ayan, sige po, tayo na po tayong lahat. Muli, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Pakibati naman yung katabi. Magandang hapon. Ayan, ganun din po sa ating mga nanonood sa FB Live. Good afternoon po. Ayan, pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao? 5 po ha. At sabihin mo sa kanya, ang buhay mo ay mahalaga sa Diyos. Sabihin niyo po yun ha, ang buhay mo ay mahalaga sa Diyos. 5 po, 5. Ayan, 5. Hallelujah. Amen. Nakakamay na po ba tayo ng 5? Ayan. Sige po. Tayo pong lahat ay importante sa Diyos. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Parang ang konti po na nag-amen. Amen! Ayan. Meron bago po tayo mag-alay ng ating papuri at pagsamba sa Diyos. Meron muna po akong ikukwento. Okay lang po bang magkwento? Siguro mga ano lang to, mga 3 seconds and 1 hour. Hindi, joke lang. Ang tagal. Hindi. Ito po yung kwento na yon. Itago po natin to. Merong isang tao na ang pangalan ay Katsupoy. Ayan. Ano pangalan? Katsupoy. Ayan. Si Katsupoy po ay isang araw gumising siya at humarap siya sa salamin. Saan nga po siya humarap? Sa salamin. At pagharap niya sa salamin, sabi niya, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Napakasaya ng araw na to kasi meron akong 3 pirasong buhok na nakatayo sa aking ulo. Ilan pong pirasong buhok? 3. Nakatayong ganyan. At ang saya-saya niya, sabi niya, dahil dyan, ang gagawin ko sa aking 3 pirasong buhok ay aking ititirintas. Binraid niya at papito-pito pa. Tinirintas niya. At masayang-masaya ang kanyang buong araw. Sumunod na araw naman, pangalawang araw, pagising niya, humarap ulit siya sa salamin. At muli, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Ang saya-saya ko at napakabuti mo dahil meron na lamang akong 2 pirasong buhok. 2 pirasong buhok. Ilang nga po ulit? 2. Ayun, feeling 3. 2. At ang saya-saya niya, sabi niya, ano kayang gagawin ko dito sa 2 pirasong buhok na to? Ang ginawa niya, yung isang piraso nilagay niya sa kanan at yung isa naman ay sa kaliwa. Ayan, nakakimpi. Diba? At ang saya-saya niya, diba? Sumunod na araw, paggising niya, humarap ulit siya sa salamin at ano kayang sinabi niya ulit? Panginoon, maraming salamat po, napakabuti mo. Dahil meron na lamang akong 1 pirasong buhok na nakatayo. Ilang piraso na lang? 1. Sabi niya, nag-isip siya, ano kayang pwede kong gawin sa 1 pirasong buhok na to? Kumuha siya ng ribbon at nilagyan niya ng ribbon. At hinayaan niya yon na nakatayo buong maghapon at ang saya-saya niya. Diba? Ang puso niya'y nagagalak. Alam niyo, ano ang meron sa taong ito, kay Katsupoy? Ano ang meron siya? Siya ay merong pusong mapagpasalamat. Amen? Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, marunong siyang magpasalamat. Amen? Kaya tingnan niyo po yung katabi niyo, di ba ang dami niyang buhok, malago. Sige nga, tingnan mo. O, di ba? Si Katsupoy, ilang piraso na lang. Pero tayo malago at napakarami nating dahilan at rason para magpasalamat sa Diyos. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Gusto ng Lord na kahit ano pang sitwasyon ng buhay natin, ay tayo'y marunong magpasalamat sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po, pwede po ba nating itaas ang ating 2 kamay? At sa oras na to, isipin mo kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo na dapat mong ipagpasalamat sa Kanya. I'll give you time. Right now, ipare-realize, pakikita ng Diyos sa'yo kung ano yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat na kahit hindi natin deserve na matanggap, ay natanggap mo this year. Amen? Hallelujah. At simulan mong pasalamatan ng Panginoon. Sige, let's praise the Lord at pasalamatan natin ng Panginoon. Sige, simulan mong pasalamatan si Lord sa oras na to. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Just continue to lift up our hands and let us pray. Lord, maraming salamat po sa buhay. Sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Na Lord, itong buhay na to na binigay mo ay hindi lang basta buhay, kundi buhay na ganap, buhay na may pag-asa, buhay na may kaligayahan. Maraming salamat po at ngayong nalalapit na Pasko, ikaw ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan, Panginoon. Kaya Lord, itong buhay na binigay mo sa amin ay regalo mo, Panginoon, sa amin. Lord, maraming salamat po sa buhay na regalo, sa kaligtasan na natanggap namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At ang gusto mo, Lord, sa oras na to, yung buhay namin mismo, yung sarili namin, Panginoon, ang siyang aming ding ireregalo sa inyo, Panginoon. Lord, this is our body, this is our heart, Panginoon, at ito ay sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Ino-offer namin to, Lord God, as our living sacrifice to you, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. At Lord, pakapalin niyo po ang presensya niyo sa lugar na ito at ang bawat puso, Panginoon, na naririto ay inyong didiligan ng inyong presensya, ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. And Lord, increase our faith. Enlarge our territory, Lord, para saluhin ang lahat ng tinuturo mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. At lahat ng mga anak ng Diyos na may pusong mapagpasalamat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Yes, Lord. Right now, tayo ay sasayaw at aawit sa Diyos ng buong pasasalamat. Amen? Amen po ba? Dahil tayo ay buhay. Amen? Hallelujah! Yung mataas na palakpak sa Panginoon. Sabihin natin kay Lord, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Lahat ng dumadaan sa pagsubok at may pananampalataya sa Diyos, awitin natin to. Kung may pagsubok man o kagipitan, ano raw? At sino ang lalapitan? Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Awitin natin muli. Kung may pagsubok man o kagipitan, yes, Lord! Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat. Come on, taas mo ngayon dalawang kamay. Yes, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O
O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord! Come on! Itaas natin ang ating dalawang kamay. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Come on, church! Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Come on! Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes! Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Come on, tayo magsaya. Ako'y magsasaya. Shout it out. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. One more time. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, sa piling mo. Sa piling mo. Pasalamatan mo si Lord. Yes, Lord. You deserve the best worship, the best praise. Hallelujah. Come on, para sa Diyos na buhay, sa Diyos na punong-puno ng pag-asa, sa Diyos na nanggagaling ang kapayapaan. Come on, pasalamatan mo si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah, Lord. Awitin natin muli ng ating buong puso sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, buhay ko nang purihin ka. Come on, church. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. One more time, buhay ko na. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Yes, Lord. Just feel the presence of the Lord. Manatili ka lang sa presence niya.
Dahil tunay na ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. At lahat ng nakaranas ng katapatan ng Panginoon, bakit hindi mo itodo ang iyong pag-awit at pagtaas ng kamay sa Kanya? Apakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Awitin mo ng buong puso mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso. Sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Come on, church, sing with all your hearts, katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Muli, katapatan mo. Come on, church. Awitin ng iyong buong puso. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Sabihin mo sa Lord, sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin, sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Haranahin mo ang Panginoon. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin, sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita.
Come on, church! Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita, aawitan kita at pupurihin, oh Diyos, Panginoon, kay buti mo sa akin. Come on, let us lift up our hands to the Lord. Sabihin natin, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Taas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Come on, all the voices. Napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. So with all your hearts, napakabuti mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Come on, church. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, ang iyong likha, come on, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon,
Pasalamatan mo ang Diyos na tapat sa ating buhay. Thank you, Jesus! Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Lord, totoo at tunay na tapat ka sa iyong mga anak. Thank you, God. Dahil marami kang sinacrifice, Panginoon. Ang buhay mo ay inalay mo sa amin, Lord God. Hindi namin deserve, pero binigay mo sa amin dahil ganun mo kami kamahal. Maraming salamat po at ganun kami kahalaga sa iyo. Salamat po, Panginoon. Yan ang the best, Lord, na regalo na binigay mo sa amin. Salamat, Lord. We glorify you and we honor you. At lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon to everyone who's watching us on FB Live and here. Marami pong salamat sa inyong pagdalo. Magandang hapon po. Pakibati naman yung katabi mo. Hello, hi. Buti nandito ka ngayon. Marami pong absent. Siguro dahil nga maraming inaabyad ngayon, Christmas, it's a season na lahat ay abala sa pag-asikaso ng regalo. Tama ba? Sino na nakatanggap ng maraming regalo ngayon? Ha? Oo, kahapon we had our Christmas party sa Ozone Med. Maraming pong salamat kila Dr. Barales and Attorney Barales if they're watching. And we had so much fun kasi may competition pa kami at meron kaming paraffle. Nanalo po ako. Thank you, Lord, no? Ang dami po nanalo sa mga 8 branches po yung Ozone Med. Yung Angono, halos lahat nanalo. Thank you, Lord. Yung staff ng Angono. No, thank you, Lord. Pero anyway, ang Pasko po ay actually, it's pagan practice. Sabihin nga natin, pagan practice. Okay? Bakit po natin sineselebrate? Hindi po talaga natin dapat sineselebrate ang Pasko. Pero, hindi din po tayong masyadong dekahon na pipigilan natin ang kaarawan ng ating Panginoon. Definitely, ipinanganak ang Panginoong Jesus. Tama po ba? But no one really knows when. Hanggang ngayon, halos lahat ng mga nagre-research, nagtatalo-talo dahil hindi daw pwedeng December. Sabi nung iba September, sabi nung iba April, pero wala po talagang scholar or any genius to explain or to really say anong date ipinanganak ang Panginoon. Okay? So, pero pinanganak siya. Tama ba? Amen? Pero sa Bible, it was not written when. Okay? Pero pinanganak siya. So lahat ng pinapanganak, binabati natin ng, ano po nakalagay dyan? Happy birthday, Jesus. Amen? Wala po akong electric fan. Pwede po bang pabukas ito? Saglit lang po. At mainit. Mamaya tumutulo na naman yung pawis. Yan. Biglang, sabi ko, ba't mainit ang daming ilaw? Yun. Sadali lang po ulit. Walang nag-adjust. Oh, sorry. Sorry for that. Yan. Sorry. Yan. Batiin nga natin si Jesus. Happy birthday, Jesus! Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Talagang pinanganak siya. Pero, alam niyo po, si Jesus, pag binasa po natin ng Bible, wala po tayong mababasa doon na pag birthday niya, nagsiselebrate. May nabasa ba kayo? Pero lagi niyang ipinasulat niya kung ano yung ginawa niya. Tama? Ipinasulat niya kay Matthew, Mark, Luke, and John, kay Pablo, kay Peter, at kung sino-sino pa na nakasama niya, ang New Testament kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pero wala po tayong mababasa na nag-celebrate sila ng birthday niya.
Meron? Wala. Kasi ang focus ng Panginoon is not on Himself. Okay? Ang focus ng Panginoon ay para sa ibang tao. Okay? Pero wala rin tayong mabasa doon na they celebrated the birthday of Peter, they celebrated the birthday of Judas. Hindi po. Kasi sa kanila ang importante yung pinapagawa ng Panginoon. Wala naman pong masamang mag-celebrate ng birthday. Pero it has become a tradition of the world. Okay? That's why we call it pagan practice. Wala pong masama, pero mas maganda, hindi tayo nagpe-prepare ng regalo o nagpapakitang mahalaga ang isang tao tuwing Pasko lang. Hello? Tama ba? Ay, Pasko ngayon, magpapakabait ako. Kaya nga may kanta na yung tsaka si Santa Claus, ang naha-highlight, hindi po si Jesus. Hello? Sino ba ang totoong nagbigay? Ang Panginoon. Yung si Santa Claus, katang-isip lang yan. Si Saint Nicholas daw yon. Pero siya ang naha-highlight. Siya ang nakadisplay sa mga bahay. Siya ang nakasabit sa Christmas tree. Si Santa Claus. No? Pag inisip nyo, baliktarin natin ng konti yung Santa, iba na spelling yan. Pero hindi na po natin i-highlight yun. Hello, naintindihan niyo po ako? Pero ang totoong nagsakripisyo ay ang ating, the birth of Jesus. Amen? So because of the birth of Jesus, we are saved. Amen? Pero ngayon, katulad niyan, na pinakita natin na siya ay pinanganak. Isipin nyo ang isang hari, napakasimple lang ng kanyang kapanganakan. Nasa isang sabsaban, manger. Isipin nyo, no? Hindi in-announce na there's a king of all kings to be brought into this world on a virgin birth, in a virgin birth kay Mother Mary. Pero, simpleng-simple lang, pinakita ng Panginoon na ito ang totoong hari. Hindi nag-a-announce. Kasi alam niya na siya ay totoong hari. Yung mga nanditong mga hari, hari-harian lang yan. Okay? Yun yung practice sa mundo. Pero ang ipinaalam ng ating Panginoong Jesus through the written word of God, this is who He is. This is how it should be. That we will live here on earth simply. Hindi yung magarbo, hindi yung announce, hindi yung simple lang, kundi wala sa sarili ang focus, kundi sa ibang tao. No? Kaya po ngayon, ituturo po natin kung ano talaga ang significance ng birth ni Jesus. But in a different perspective, para maintindihan natin kung ano talaga yung tinatawag nating true sacrifice. Yan. No? Hindi ko po ikukwentong buhay ng Panginoong Jesus ngayon. Ibang kwento. Kwento ni Abraham. Yan. Kilala po ba natin si Father Abraham? They call him Father Abraham sa book ng Genesis. Okay? Yung picture na yan, kung makikita nyo, si Abraham may hawak na punyal o kutsilyo at andun sa harap niya, sino yon? Sino yung batang nandun? Sa mga hindi nakakaalam, siya po sino? Isaac. No? Ang kwento po niyan, para alam po natin, si Abraham, naging Abram po siya, naging Abraham, pinalitan ng Panginoon ng pangalan niya, at si Sarah ay mag-asawa. Hindi po sila magkaanak for a very long time, but God called Abraham at iwanan ng kanyang pamilya, sabi niya, go to a place where I will send you. Tapos, sabi pa niya, nagbigay pa ng word that you have offspring. Marami kang magiging anak. Pagtingin niya sa stars, ganyan karami. Pagtingin niya sa buhangin, ganyan karami. Ang lalabas at mga lahing madadagdag through you. So, nagtataka si Sarah at si Abraham, wala po kaming anak. No? Pero, tinry ni Sarah, gumawa ng paraan, yung kanyang kasama sa bahay, si Hagar, ipinasipin niya kay Abraham at nagkaanak.
At alam nyo po sino yon? Si Ismael. Okay? Pero hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon na dadami ang offspring mo. Not through Ishmael, but through Isaac. Alam niyo po ba kung ilang taon nag-antay si Sarah at si Abraham para magbuntis si Sarah? 20 plus years. Simula na nagsabi ang Panginoon na magkakaanak ka, after 25 years yata yun, hindi ako ganun ko sure, pero 20 plus years. 91 na si Sarah at 100 years old na yata si Abraham. Grabe. Meron na bang nanganak ditong 91 years old na babae? So, kung meron ditong 50 years old na gusto mo pang manganak, walang imposible sa Diyos. Amen? Yung 91 nga nanganak. So, after 20 plus years nanganak, si Isaac, isipin nyo kung gaano katagal nilang inantay yun. Diba? Ang saya-saya. Hanggang sa age na 13 years old si Isaac, biglang sinabi ng ni Yahweh, ng Panginoon, na i-sacrifice yung kanyang anak. Basahin natin sa Genesis chapter 22, verse 1. Sabi po dyan, hello? Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, sabi niya, here I am, he replied. Verse 2, sabi po dito, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain that I will show you. Sino po may mga anak dito? Paano kung kakausapin ka ni Lord, ate, Maring Angel? Sabihin sa'yo, sacrifice Ellie for me. Ano sasabihin mo? Wag muna, Lord. Ikaw, Jerome. Ano sasabihin mo? Hindi mo alam. Ate Nene, ilan ang anak mo? Ayaw niya. Wag na natin pag-usapan. Ako, tinanong na ako ni Lord niyan eh. Hingin ko lahat ng anak mo. Sabi ng Lord sa akin. Sabi ko, ha? Anong klaseng paghingi, Lord? Anong option? May ABCD ba? No? Paano kung ganon? MJ, asan si MJ? Ay, natid ka lang? Paano kayo pingin ni Lord, akin na yung anak mo? Alam niyo po, sa panahon ni Abraham, yung pinanggalingan niyang lahi, practice po nila ang unang anak, sinusunog at ino-offer sa mga pagan gods. Okay, ulitin ko Noong unang panahon, practice na po ng mga tao noon sa lahi ni Abraham na sinusunog, binibigay na burnt offering ang kanilang mga anak. Wow! Ganon katindi. No? So, nung hiningi ni God, ni Yahweh, no, kinausap ni Yahweh si Abraham, sacrifice your son, inulit pa niya, your only son, whom you love, no? Ibig sabihin, syempre, anak mo, mahal mo, inantay mo ng 20 plus years, tas inalagaan mo hanggang 13 years old or certain time, tas biglang sasabihin, akin na yan. Ano kayang pakiramdam ni Abraham? Alam mo, hindi po sinulat dyan kung anong pakiramdam niya. Isinulat lang po kung ano yung ginawa niya. Iba kasi kung ano yung pakiramdam. Iba kasi kung ano yung iniisip. Tama ba? Pero ang isinulat kung ano yung ginawa niya. Alam niyo po, number 1, true sacrifice is when you offer to God what you love, not what you like. No? Isa po sa true sacrifice. Minsan, kung hihingin sa'yo ni Lord, itetest ka niya, susubukan niya tayo. Yung mga bagay na mas inuuna mo kesa sa Kanya, baka hingin niya sa'yo. Kasi mas nauubos ang oras mo dyan kesa para sa Kanya.
naalala ko lang, wala po si Pastor June nasa Makati, kay Pastor Nelson. Mag-speak po siya ngayon. Magkasabay po kami. Kanina siya rin nag-speak sa Taytay. Ito rin po tinuro niya. At kasama niya po si Uncle Atoy. Naalala ko po si Uncle Atoy. Meron po siyang inalagaan na arwana. Alam niyo po yung arwana? Oh, mamahaling isda yun, Kuya Noel. Tama po ba? So, he bought this small arwana. Ganyan pa lang. Magkano lang yon? Tapos, inalagaan niya. Humuhuli siya ng ipis. Kinakain ng ipis eh. At talagang sinatsaga niya. Tapos may malaki kaming aquarium doon sa garahe. Tinagalan niya ng bato, lahat. Tapos, he spends time like 3 to 4 hours a night just watching, swimming, yung arwana niya. Kaya niyo yun? Nanonood ba kayo ng arwana mag-swimming 4 na oras? Tuwang-tuwa siya, gandang-ganda siya kasi lumaki na lumaki. Ganyan na. Wow, mahal na daw yun. 50 mil na daw yun. Pag, tama po ba? Yung iba, binibenta. Pinaalagaan niya para lumaki. So one time, naabutan ko, 2 o'clock, gising pa, pinapanood. Sabi ko, Atoy, nag-devotion ka na ba? Nag-pray ka na ba? Kausapin mo naman si Lord. Parang inimpress sa akin ni Lord, mas marami ka ng oras dyan kaysa dyan sa Panginoon. Ilang oras yung pinapanood niya. Tapos, yun lang, binanggit ko lang ganun. After 1 week or 2 weeks, naabutan niya nasa garahe. Kasi dinagdagan niya ng tubig. May puwang na ganun sa aquarium, tumalon. Andun yung aquarium, nandun na nakita. Patay na. Minsan ina-allow ni Lord yun para yung oras mo o yung dapat mo gawin, magawa mo na. Tatanggalin ni Lord yung mga nakakaabala sa atin. No? Pero mas maganda, nauna na siya nung binanggit ko na, oo nga, sana siguro hindi na niya. Pero alam nyo, hindi po tumigil, bumili ulit. Bumili ulit. Sabi niya, sige, hindi ko na tititigan, Achi. Hindi ko na pagsuspendan ng time, sabi niya. Pero bumili ulit. So, pinalaki na naman niya. Kaso, naglagay siya ng parang kahoy na design, parang nasugatan. Isang araw, nakita niya, lumutang na. So, sabi niya, hindi na talaga. Ayaw na. Pero hindi naman niya in-offer yun. Pero sometimes, no, kung ano yung mahal mo, minsan itetest ka ni Lord. Kung ano yung saan ka nagsispend ng time more. No? So, tanungin mo ang kausap mo, anong ginagawa mo sa oras mo? Sige, kausapin mo yung katabi mo. How do you spend your time? No? How do you spend it? Doktora, busy ako, nagtatrabaho ako. Very good, kung nagtatrabaho ka. Kung idle o kung walang ginagawa. Pero ito sa kwento ni Abraham, no? Mahal na mahal niya, hiningi ng Panginoon. Okay? So, ito po ang ginawa ni Abraham. Next slide, verse 3. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. So, maaga, inayos na niya yung kanyang dadaling mga kahoy para sa kanyang burnt offering. So, naglakad na sila papunta doon sa Mount Moriah. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in a distance. Verse 4. He said to his servants, sabi niya doon sa mga kasama niya, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Aakit daw sila doon sa Mount Moriah. We will worship, then we will come back to you. Wow. Sabi po dito, true sacrifice gives you access into the presence of God. Alam ni Abraham na gagawin niya yon, pero hindi niya sinabi sa mga servants niya, no? Ay, madilim pala, sorry. Dapat pala dito lang talaga ako. Hindi niya sinabi sa mga servants niya kung ano yung gagawin niya. Sinabi lang niya, we will worship God. Okay? Aakyat kami doon, we will worship. Di niya sinabing, may gagawin ako sa anak ko, sila lang ng Panginoon ang nagkakaintindihan. So,
alam ng Panginoon yung gagawin niya, nire-ready na ni Abraham yung sarili niya. Kung babasahin niyo po dito, no, hinanda talaga ni Abraham. Wala po kayong mababasa na nakipag-bargain si Abraham. Wala kayong mababasa diyan na, Lord, pwede bang next week na lang? Ganyan. Wala siyang sinabing, Lord, pwede bang mag-anak muna ako ng isa, tsaka ako na ito bibigay sa'yo. Please naman, bigyan mo naman ng kapalit. Yan. Ganyan tayo minsan no? Pag mag-give up, kailangan may kapalit. Minsan, may bibigay ang Diyos sa'yo, pero kung meron kang hawak-hawak, paano niya mabibigay sa'yo yung gusto niya ibigay kung may hawak ka? Hello? Naintindihan po ba natin? No, ang tao kasi gusto, may kapalit agad. Kailangan may, pag binigay ko to, bigyan mo ko ng ganito. Or yun din, para kay Lord. Lord, pag binigay ko to, kailangan may kapalit. Ganyan ng tao. Pero si Abraham, hindi po siya nag-bargain. Wala po siyang sinabing, wag naman Lord. Hindi siya lumuhod, wag naman, wag na. Hindi siya nag-iyak, hindi siya umiyak, hindi siya nagwala. Ano ba naman, Lord? Magtapos ko magantay ng ganitong panahon, taon, tapos kukunin mo na lang. Ano bang klaseng Panginoon ka? Pwede? Pwede ka ba gumanon? Pwede, di ba? Parang, hello, nakakapagtaka naman. Ang tagal na binigay, tapos kukunin. Ano ba naman si Lord? Bigay bawi. Tanging katabi mo, parang ikaw. Bigay bawi. Minsan gano'n, no? Bigay bawi. Pero si Lord, no? Sabi, bigay mo sa akin. No? But Abraham just followed. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Sige, kausapin mo katabi mo, sumunod ka lang. Pag may pinapagawa si Lord sa'yo, sunod ka lang. Kahit parang mahirap gawin. Amen? So, pero nakakatuwa ang salita ni Abraham. Sinabi niya ganito, sabi niya, babalik kami. Verse 5, paki-flash nga ulit. Mimay, sabi niya, we will worship and then we will come back to you. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ni Abraham, pero by faith, sinabi niya, mag-worship kami doon, pero babalik kami. Yun yung sinabi niya sa mga servants niya. May kwento din akong ganyan minsan, nangyari din yan sa akin nung tungkol sa bahay namin na, yung tinitirhan namin. Nagulat din ako sa lumabas sa bibig ko na dapat hindi naman kami na-approve for the amount na kailangan namin dun sa bangko. Pero nung kinausap ko si Atoy, nakwento ko na yung dati, sabi ko, okay lang ba sa'yo, Atoy, na dun ka sa attic? Na wala naman akong assurance na makukuha pa rin namin yung bahay. Kasi kulang ng almost 1 million yung in-approve sa amin sa loan. Pero nagtataka ako, bakit lumabas sa bibig ko na hindi ko na siya papupuntahin sa Cavite. Kinausap na ako ni Lord na wag ko na siyang papuntahin at tinuruan na ako ni Lord na mali yung ginawa ko, na gusto ko siyang paalisin, na sabi niya, para kang hindi pastor, mag-resign ka na kasi yung kapatid mo hindi mo mahal. Pero nung nag-sorry ako kay Atoy at sinabi ko sa kanya na huwag ka na umalis, magkasama tayo, pero tinanong ko siya, okay lang ba sa'yo na doon ka sa attic? Nagulat din ako sa sarili ko, bakit lumabas sa bibig ko yun? Na parang, after ko makipag-usap, ba't ko nasabi yun? Ibig sabihin, matatanggap ko pa rin yung bahay kahit wala akong alam na maa-approve pa ako at madadagdagan. At eventually, nandun na kami. Amen? Amen? Nakukwento ko na po yun sa ibang testimonies ko, kaya balikan nyo na lang. Pero naranasan ko yung naranasan ni Abraham, na nabanggit niya na babalik kami. Na nabanggit ko na dun ka sa attic without me knowing kung matatanggap namin yung bahay o hindi. So, anyway, ang galing talaga ng Panginoon, pag sumusunod ka talaga sa Kanya, andun ang presensya niya sa'yo. Amen? Okay? So that's part of true sacrifice. In verse 6, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son, Isaac. And he himself carried the fire
and the knife, as the two of them went on together. Verse 26, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, sabi ni Abraham, Yes, my son. Abraham replied, The fire and wood are here. Isaac said, But where is the lamb for the burnt offering? So ang akala ng anak niya, meron silang ilalagay na tupa para yun yung burnt offering. So, di ba ano yun sa damdamin ni Isaac? Ano kayang nararamdaman niya ng mga oras na yun? Ang sagot ni Abraham, ito, verse 8. Abraham answered, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Wow. Sabi niya, God Himself will provide. Ipo-provide daw ng Panginoon. And the two of them went together. Alam nyo, pag may true sacrifice, it will change your heart. Number 3. True sacrifice hurts, but it changes our hearts. Okay. Pag meron po talaga tayong nasa sacrifice na hinihingi ng Panginoon, hindi yung galing lang sa sarili natin, it will change our hearts. No? Mamaya ko na to i-expound sa testimony. Susunod na verse 9. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Ano kayang nararamdaman ni Isaac? Tanungin mo yung katabi mo, paano kung ikaw si Isaac? Isipin mo kanina lang, nag-uusap kami. Sabi niya, Tay, asan ang tupa? Sabi ni Abraham, meron yan, huwag ka mag-alala. Pero nung nandun na sila, alika anak, tinatali na niya yung anak niya. Bound So may tali. Ano kayang mararamdaman ng anak? Ako pala yung tupa. Ako yung tinatali Pero sumunod lang si Isaac, hindi siya nakipag-away. Wala kang mababasa dyan na tumakbo. Wala kang mababasa dyan, hep, 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 Daddy, wait. What are you doing? Why me? Have I done something wrong? Bakit mo ko tinatali? Siguro si Isaac, tumutulo na lang ang luha habang nung ini-imagine ko to, tumutulo luha ako. Kasi, ni-imagine ko, anak ko yung tinatali ko. Paano kaya kung ganun? Di ba? He bound his son and laid him on the altar. Ano kaya ang iisipin ng anak? Siguro, pwedeng sumisigaw, nagwawala. Pero hindi, wala kang mababasang ganun. Siguro sinasabi na lang ni Isaac, sorry anak, I have to do this. Siguro ganon. Di ba? Then, he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him, siguro para mabilis na, sige na anak, tapusin na natin to. Bilisan na natin. So, kumuha na siya ng, gaganyan na siya, igaganyan na niya, bigla nang may dumating na anghel. Angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Palakpakan natin ng Diyos. No? Isipin mo, right timing, dumating. Handa na yung si Abraham to kill his son. Makasunod lang sa Panginoon. Hanggang saan tayo handang sumunod sa Panginoon? Hanggang saan? This is hurting. Masakit po to, di ba? Sarili mong anak. Hiningi.
papatayin, i-give up. No? Yung anak mo lang, makagat lang ng lamok eh. Takot na takot ka na. Kung ano lang magkasakit ng konti, sipon, natataranta ka na. 'Di ba? I'm not saying do not love your children. Hindi po ganun. I'm not saying not to be protective of your children. I'm not saying do not take care of your children. Wala po, hindi po ganun. Ang ibig lang sabihin dito, hanggang saan ka pwedeng mag-sacrifice kapag sinabi ng Panginoon sa'yo na sacrifice. Yung sinasabi dito, 2 oras lang sa simbahan, ang bigat pa ba? Umakyat dito sa 3rd floor or 4th floor, nahihirapan ka ba? Maraming excuses kapag gawain ng Panginoon. Marami tayong pwedeng sabihin, tsaka na lang. O kaya pag kinakausap ka ni Lord, give up your talent for me, be part of the worship team, give up your life for me, tulungan mo si Pastor June, give up your life, tumulong ka dito, mag-usher ka, or sa ibang bagay, give up your life for me, mag-resign ka, alagaan mo na lang yung nanay mong may sakit. Hindi pwede, kailangan ko ng pera, kailangan ko magtrabaho. Mag-resign ka kasi meron ka ako ipinapagawa sa iyo iba, magpastor ka. Hindi, Lord, walang pera sa pagpapastor o sa pagiging usher or sa pagiging minister mo. Marami kang sinasabi, marami kang rason. Pero hanggang saan ka pwedeng mag-give up para maranasan mo yung presensya ng Panginoon at yung provision din ng Panginoon. Yung supernatural ways of how the Lord will extend our lives, extend His provision to us. Hello? No? Kinausap ko si Darlene, give up your work sa call center para mag-assist dito kay Pastor. Although pinantayong namin ng konti yung sweldo niya, pero I'm sure hindi lang naman yun. It's a choice. Amen? Hindi ko po tinataas si Darlene. No? It's always a choice. Ano po yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo? What are the sacrifices that you really have to do for Him to test how much you love Him and how good you are in obeying Him. Amen? Sa totoo lang, pwede na talaga akong hindi magpastora. No? Pwede na talaga. Pero nung mga times na kinausap kami ng Panginoon to give up a career, no, bago ako maging pastor, naging missionary muna ako. Struggle po ito. Struggle na maraming bagay. Pinaaral ako ng tatay ko at nanay ko para maging doktor, maging dalubhasang doktor. Pero nung kinausap ako ng Panginoon, mag-mission ka. Walang sweldo. Sabi ko, ha, Lord? Pero doon ko naranasan, when you give up something for the Lord, He will be the one to give you everything you need. Amen po ba? Hindi naman sa isang bagsak lang yun. Tinitingnan ng Panginoon hanggang saan ako handang sumunod. Kahit pinapalayas na po ako ng tatay ko, wala ka nang ginawa kundi maglakwatsa. Akala po niya naglalakwatsa ako. Nagmi-mission po kami. Kung saan-saan po kami nagmi-medical missions. Sa Davao, kung saan-saan, ang dami. Pero anyway, tinuruan ako ni Lord na mag-sacrifice ng buhay ko. Halos lahat ng mga kaibigan ko nasa training na, nasa residency na, nagpa-practice na, kumikita na, ako nagvo-volunteer missionary doctor. Pag nagre-reunion kami, pag tinanong ako, anong trabaho mo? Missionary. May sweldo ba yan? Wala po. No? Wala po. Pero biyaya ng Panginoon na hindi po tayo naghangad, kundi biyaya ng Panginoon na inoffer natin ang buhay natin sa Panginoon. Actually, mas marami pang mga taong mas grabe ang give up. Narinig nyo si Pastor Tim nung mga taga-Australia? He gave up his career
of being, ano yun? Racing car driving. Tama ba? Tama ba? Car race driver and mechanic pala, mechanic. Malaki sweldo nun, no? Tapos binenta niya po lahat ng ari-arian nila at nagpunta sila saan? Sa Thailand para mag-mission. Wow. Tama yung katabi mo. Kaya mo yun? Kaya ba natin yun? Sa biyaya ng Lord? No? Pag sinabi ni Lord na, bitawan mo yan, mag-mission ka. Parang ganito lang din yun eh. Pinabibitawan ni Lord si Isaac, sumunod ka lang sa akin. You know, sometimes God will not tell you what your future is. Hindi niya sasabihin, alam mo, Tintin, pag nag-mission ka, bibigyan kita ng church na ganito, itsura, bibigyan kita ng bahay, na ganito kalaki, bibigyan kita ng... Wala pong ganun. Hello? Wala pong promise si Lord. No? Di naman sinabi, Abraham, pagdating mo dun, huwag ka mag-alala, may kapalit. Wala po. Paano mo ma-check yung puso? Tama ba? Paano na-check ni God na handa si Abraham na i-give up ang pinakaminamahal niyang anak? Amen? Nung binigyan kami ng kapatid ko ng sasakyan, nabanggit na rin siguro ni Pastor yon, na high ace, nung bago kaming kasal, no, sabi ng kuya ko, nako, si Tintin, sanay yan sa hatid sundo. Sanay po ako, hatid sundo ng driver sa school, sa med school. Bihira po ako mag-commute. Lagi pong may tagahatid, tatay ko, kapatid ko, kuya ko, at yung driver namin. So, nung bago kami ikasal, sabi ng kuya ko, Mami, yung luma nating high ace na pang-service yun sa talyer, kasi may talyer kami. Sabi niya, bigay na natin kay Tintin kasi nasa Pasig na sila nakatira. Tapos nagtatrabaho kami sa Cubao as missionaries. So, sabi ko, wow, hey, at least marunong mag-drive si Pastor. May sasakyan kami, hindi ako mahirapan, hindi ako hindi ako gagana, hindi ako sasakay sa bus na hirap umakyat. Ganon. So, pero, sabi ng Lord sa akin, i-give up mo. Ibigay mo sa medical team, sa JHMT. Ha? Parang, teka lang, Lord, ikaw ba yan? Parang ganun. So, eventually, give up namin. Give up. Nag-usap kami ni June. Sabi ko, kinausap ka rin yung kuya ko. Sabi ko, pwede ba ibigay na lang namin sa medical team? Nasa sa inyo. Inyo na yan eh. Magko-commute ka, sabi ng kuya ko. Di sige. Nagbiruan pa nga kami ni Pastor. Sabi ko nga, nahiya si Pastor, wala kasi siyang sasakyan. Pag magta-tricycle kami, no, ang laki ng tiyan ko, buntis kay Mimoy, or kay Mimay noon, maalog-alog, mabigat. Pag nalulubak, aray, gumagano na ako. Tapos sasabihin ni Pastor, kakahiya sa'yo, wala kaming sasakyan, wala tayong sasakyan. Binigay natin, kasi binigay na natin. Okay lang yun, honey. At least magka-holding hands tayo. O, diba? Kasi pagka nagda-drive siya, hindi ko siya pwedeng hawakan. Pero kita nyo ngayon, sa biyaya ng Panginoon, 4 yung sasakyan na nagagamit namin. Diba? Palakpakan natin ang Diyos. Amen? It hurts to give. Pero kung may pangako na pinanghahawakan, diba? Mas madaling ibigay. Pero paano kung wala? Diba? Katulad na ginawa. But, true sacrifice overcomes, number 4, all fears and replaces them with the fear of God. Nung natutunan na naming makarinig sa Panginoon, hearing and obeying God, when I hear God, I don't want to delay kung anong pinapagawa niya. Okay? Kasi mahirap narinig mo na sa Diyos, gawin mo na. Okay? Lalo na kung may confirmation. Hihingi kayo ng confirmation. Ano ibig sabihin? Kung hindi ka sigurado sa narinig mo, huwag mong hakbangan agad mamaya, sarili mo lang yan. Okay? Pag narinig mo, sabi ni doktora, bigay ko yung cellphone ko dun sa katabi ko, ganyan. Magmamadali ka magbigay, mamaya, mali pala, narinig mo. So, mas maganda mag-confirm. At dapat may kapayapaan ka
may takot ka sa Diyos. Huwag mong gawin ang isang bagay na dahil gusto mo lang i-please yung tao. O kaya magpakitang gilas at magyabang na kaya mong i-give up yun para ipakitang magaling ka. Hello? Walang magaling kundi ang Diyos lang. Amen? When we gave up the van, hindi naman alam ng mga tao Basta na lang nakita na nandun na, wala kami in-announce, tahimik lang kami. Nalalaman na lang ng iba na, ba't di nyo po inuuwi yung van? Kasi doon din kami nagtatrabaho sa JHMT. Ay, hindi, dito na yan ganon. Alam nyo yun? It will replace yung attention-seeking natin sa tao, yung para mapansin. Kailangan ng kunin ng nating pansin ay ang pansin ng Panginoon. Amen po ba? Makikita niya ang puso mo na totoong nagsasakripisyo ka at masakit sa iyo yung ibibigay mo. Alam ng Diyos yun kung paano ka aaliwin pabalik. Amen po? Pero hindi agad-agad. Pero kung pwede rin agad-agad, katulad ng ginawa kay Abraham, no? And verse 13, Abraham looked up and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Pinalitan agad ng Panginoon si Isaac ng isang ram. Okay? At yun ang ginawang burnt offering. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. In Genesis chapter 22 verse 14. Okay? So true sacrifice, number 5, opens up the supernatural provision of God in our lives. Okay? So kapag totoong nagsakripisyo ka, God will open up the heavens, will open up favor, divine provision for you. Amen po ba? Meron po mga taong talagang nagsakripisyo, yung huling pera na nila, binigay na nila, at nag-provide si Lord ng provision. Alala ko si Marlene. No, Marlene, alala kita Naalala ko yung merong last money mo na. Sa ano ba yon? Meron tayong event, may speaker, naglakad ka, no? Yung huling pamasahe niya at pera niya, binigay niya sa offering. At naglakad siya papuntang sa munisipyo, tapos bumalik ka, pero nagtatry ka maghanap ng pera sa sahig. Pero huling pera niya, binigay niya lahat. Maglalakad yata ako pa uwi, Lord. Sabi niya, saan siya nakatira? Doon yung dating church, no? Sa Pantok. Tama ba? Hindi, Bilibiran. Yes. Ang layo po nun. Malapit ba yon? Malayo. So, pagbalik niya, niyaya ka ni Ate Ray, sumabay. Tama ba? Sa sasakyan nila? Tama ba? O sa jeep? Nagkita kayo sa abangan ng jeep at nilibre ka niya. Tama ba? Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Wala pang sasakyanan sila, Ate Ray. You know, God provides. Hallelujah. Ang dami na pong mga examples na mga na nag-give up, binigay, at ang kapalit, kakaiba. Tama ba? No? So, sa totoo lang, lagi pong may humihingi ng bigas sa amin sa bahay. No? Kasi alam nilang tumakbo kong konsihal. So, minsan, paubos na yung bigas namin. No ba, Nanay Helen, Nana? Tama ba? So, may bihingi. Sige, Doktora, paubos na yung bigas natin. Sige, bigay mo pa rin kahit 2 kilo, 3 kilo. Hindi ko po ito pinagmamalaki. Ito po ay, minsan naiinis din po ako. Totoo lang, no? Parang, di ba dapat yung munisipyo ang puntahan nyo o kaya sa barangay? Bakit ako pinupuntahan? Pero di bale na, sabi ng Lord, kasi assignment mo na yan, ibigay mo na. So, binibigay natin. Kagabi, may tumawag po sa akin. Sabi niya, Doktora, pasyente ko po ito. Pwede mo bang puntahan dito ang 10 sako na 25 kilo? Bale, 5 sako ng bigas. Bahala ka na kung saan mo ibibigay.
Hello, amen po ba? Andyan kanina, o hindi ordinaryong bigas ha, Hasmin. Wow, o di ba? At lahat na nandito ngayon tatanggap ng pinaghati-hati namin ng okay, lahat walang etchepwera, kung basta per family lang po, no? Na ang bait ng Lord. Nag-iisip ako, ano ba bibigay natin ngayong Pasko para sa ating mga ka-churchmates, lalo na yung nangangailangan. And God provides. Amen? So, yun, huwag po tayong magsawang magtanim, magbigay. Amen po. So, may mga provision ako na nagugulat na lang ako. Kagabi, may kumalabit sa akin. Sabi ni Lord, bigyan kita ng 50,000. Sabi ko, ha? Sabi ko, wag na po. Sabi niya, ayaw mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi po ito pinagmamalaki. Ulitin ko, bakit? Kasi patuloy tayong nagtatanim. Minsan di ko nakilala yung nag-GCash, doktora, kailangan ko ng ganito. Pwede po ba nasa ospital yung ganito ko? Sige, sabi ni Ate Luz, yung ano pong bibigay? Sige, bigyan mo ng 200, bigyan mo 300. Sa biyaya lang ng Panginoon to ha. Ang dami ko pong mga bayarin, dami ko pong utang. Pero syempre, biyaya pa rin ni Lord na makapagbigay po tayo. Hindi po ako magaling. Sa totoo lang, gusto kong sabihin ko, Lord, lagi bang ganito? Sabi ng Lord, yes. Amen? True sacrifice, sometimes it hurts. Minsan, kasi yun ang panlaban natin sa pagiging gano'n natin, kuripot. Kailangan natin magbigay. Amen? Isipin nyo, kagabi nung kinausap ako, nabibigyan niya ako ng gano'n. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi rin ni Lord, ayaw mo? Sabi ko, ano yung sinabi nung magbibigay sa akin? Ayaw mo? Sabi ko, hindi Lord, gusto ko. Pero nagtatanong ako na, do I deserve this? Parang gano'n. Do I deserve this? Sabi ni Lord, no, you don't. Nobody deserves it. Only by the grace of God, only by the sacrifice of God, we deserve this. Amen? Amen. So, yun, no? Pag nag-true sacrifice, it will open up the supernatural. Kaya wag po kayong matakot magbigay. Amen po ba? Minsan yung huling-huli mo na, subukan mong ibigay sa Panginoon yan, kapatid. Hindi mo kayang i-outgive ang Panginoon. Minsan yung huling laman na ng wallet ko, pag sinabi ni Lord, ibigay. Although may nakatabi, pero minsan, last laman na to, sige, ibigay. No? Minsan, yung $100 pa na ibibigay ko, tinatago ko. Pero sabi, Lord, give to the man of God, give to the woman of God. Lalo na pagka mga lingkod ng Diyos, dyan po kayo magtanim. It's not about a generosity, but when you do true sacrifice, that's also being generous. Amen? Amen po ba? Amen. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time, verse 15 to 16, and said, nawala, Ate Angel, nawala. I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son. Ito po ang pangako ng Panginoon kay Abraham. I will surely, sabi mo sa katabi mo, surely. Diyos ang nagsasalita. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possessions of the cities of their enemies. And through you and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Wow. Isa lang ang sumunod, pero lahat nadamay, pinagpala. Ang mga Israelites, ang mga Hudyo, ang mga Jews, sa lahi ni Abraham, wherever you go, if you meet a Jew, sigurado yan mayaman. Sigurado yan blessed because of this promise that the Lord gave
through Abraham. Totoo po yun. Umikot kayo sa buong mundo. Pag may nakilala kang Hudyo, tanungin mo, mayaman yun. Kung di mayaman yun, pinagpapala yun, walang sakit, maayos ang buhay. Kahit na hindi pa sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Grabe. Because this is a covenant to one person, to Abraham. Grabe. Sumunod lang siya. Kung gusto mong pagpalain ang mga descendants mo, mga pamilya mo, mga anak mo, pag kinausap ka ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, sumunod ka kagad. Hello? Amen po? Naintindihan po ba natin? Marami po dito kinakausap ng Panginoon kung ano yung dapat mong gawin, ano dapat mo i-give up. Pero marami kang tanong, marami kang, ikaw ba yan, Lord? O kaya, kaya ko kaya? Pwede kaya? Hindi hihingin sa'yo ng Diyos ang bagay na hindi mo kayang ibigay. Ulitin ko. Ang hihingin ng Diyos sa'yo, dapat nasa sa'yo. Hindi nasa kapitbahay mo. O hihiramin mo pa. O uutangin mo. Hindi po ganun. Hello. Ang hihingin sa'yo ng Panginoon, nasa sa'yo na. Bakit niya hihingin kung wala sa'yo? Tama ba? No? Ang pinaka-importante, hihingin niya sa'yo, hindi lang kung ano yung meron ka, kundi kung yung buhay mo. Hello. Buhay mo ang hihingin ng Panginoon sa'yo. Bakit? Bakit ibibigay ko yung buhay ko? Bakit niya hihingin yung buhay ko? Kasi pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, binalik mo sa Kanya, pinagamit mo sa Kanya ang buhay mo, yun ang best na mangyayari sa'yo. Bakit? Kasi alam niya kung sino ka at ano ang pagkakagawa niya sa'yo. Kaya natin pinag-aaralan dito yung identity in Christ. He called us to be someone for Him, not to be someone for the world. Hello? Hindi ka tinawag dito para mag-artista at para maging sikat. Pwede ka rin maging sikat pag naglingkod ka kay Lord, pero kailangan ba natin yun? Kailangan ba natin yun? Ang pinaka-importante, nagawa mo yung kaloob na Lord, ready ka to receive the blessings of God in heaven. Kaya nga sinabi niya, do not store up treasures here on earth. Huwag daw dito mag-ipon. Mag-ipon ka para sa langit. Alam nyo ba may kwento? Isang mayaman na makuripot, isang mahirap na laging nagbibigay. Sabay namatay, umakyat sa langit. Pagdating doon, ang laki ng mansyon. Nino? Nung mahirap na laging nagbibigay. Ang sabi nung mayaman, bakit po ganito lang ang mansyon ko? Sabi mo, I have prepared mansions for you. Pero sinabi ba, naka-indicate ba doon na para sa lahat? Yun lang nagtrabaho para sa Panginoon. Yung nagbigay ng investment, hindi sa mundo, kundi sa langit. Hello? Yung gumagawa para mas maraming taong makakilala sa Kanya. Yun ang treasures here on earth na ginagawa natin para sa langit. Amen po ba? Yung lalong nagtitipid at nagiging kuripot, yun, baka maliit ang bahay mo sa langit. Pero yung laging ginagamit kung ano yung resources niya para umabot ng kaluluwa para sa Panginoon, yun ang may malaking mansyon sa langit. Amen po ba? Kaya huwag kang mainggit, huwag kayong matakot, huwag kayong buti pa siya, ang laki ng bahay nila, buti pa siya, travel ng travel, buti pa siya, daming pera. Iiwanan po natin lahat yan dito. Di po yan natin madadala sa langit. Hello? Pero kung yung gagawin mo, kahit wala kang pera, binigay mo yung buhay mo, to evangelize and to preach the Word of God so that a lot of people, your relatives, your loved ones, your friends, at kung sino pa yung maiimpluwensyahan mo para sa Panginoon, pag ginawa mo yung kapatid, sobrang laki siguro ng mansyon mo sa langit. Amen po ba?
So don't waste your time on things here on earth. Oo, magtrabaho ka. Oo, mag-ipon ka. Oo, bumili ka ng bahay, ganyan. Bibigay ni Lord yan. Pero more than that, yung buhay mo, ibigay mo para magawa mo yung kaloob ng Panginoon, and that is to share His love, to share the gospel, to share what Jesus has done on the cross for us. Amen? Ito po talaga kung ano yung Pasko. No? True sacrifice moves God to declare blessings in your life. Number 6, andyan na ba yun? Ito yung totoong Christmas. When we give our lives to declare blessings, ibinigay natin yung buhay natin para sa iba. At yung binigay ng Panginoong Jesus para sa iba, para sa atin. Amen po ba? Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 18, even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. No? By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner speaking, he did receive Isaac back from death. Kilala ni Abraham si God. Hindi siya natakot. Ito ang totoong rason. Ngayon, alam nyo na. Ang rason kung bakit ginawa ito ni Abraham, hindi dahil gusto rin niyang makasunod. Oo, isa yon. Pero pangalawa, alam niya, pwede niyang ibalik ang patay at bubuhayin niya si Isaac. Amen po ba? Hindi siya nagdalawang isip. Bakit? Kilala niya ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kilalanin mo kung sino si Lord. Sige, kausapin mo, know Him well. Know God well. If you know Him, you will not fear anything. Wala kang katatakutan. Tama po ba? Hindi kayo matatakot kasi kilala mo siya. Di ka niya iiwan, di ka niya pababayaan. Amen? Hindi ka niya ipapahamak. Mapapahamak ka lang pag matigas ang ulo mo. At di ka marunong sumunod. Susunod si Abraham. Sumunod siya. Alam niya, papatayin ko anak ko, pero mamaya bubuhayin mo. Hello? Yun ang sabi niya. He did receive back from, God could even raise the dead. He knows. Alam niya. Bibigay ko sa'yo, Lord, babalik mo to sa akin. Alam kong kaya mo. Papatayin ko muna ngayon, mamaya bubuhayin mo. What kind of faith? What kind of faith? Amen? Actually, nung nasa ospital ang ate ko, sabi ko, Lord, nagawa mo na sa iba. Marami ka ng binuhay na patay. Marami ka ng may sakit na pinagaling. Hindi mo ba kayang gawin sa akin? Hello? Diba? Salamat nga pala sa lahat ng nakiramay 1 month ago. Naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Masakit po mawalan ng kapatid. Pero nung sinabi ko, Lord, kaya mong buhayin. Alam ko kaya niyang buhayin. Alam ko kaya niyang gawin. Pero iba pa rin yung kaloob niya. Amen? So I just received the will of the Father through my sister. Sinabi na lang niya sa akin, alagaan ko na siya dito sa langit. Kaya po ganun. And alam ko, yung pagkawala ng sister ko is also a sacrifice on my part that I gave her up. Ginive up ko na. Sabi ko, Lord, sa'yo na siya. At alam ko, may miracle na nangyari doon.
ang miracle na nangyari doon, alam ko, nasa langit po siya. Amen po ba? Na hindi siya napunta kung saan, kundi hawak na siya ng ating Panginoon. Amen? Hindi ba miracle yon? The best miracle is to be with God. Amen? So yung number 7, true sacrifice makes a way for us to experience miracles. Amen? Kaya masaya na rin po ako na magkasama na sila ni Mami. Mas masarap talaga sa langit na pag na-experience mo yon, syempre ayaw mo nang bumalik dito. Amen? Pero nakita natin na si Abraham, alam niya, kilala niya si Lord na kaya mong buhayin pero hindi na niya pinayagan ng patayin. May kapalit na agad. Amen? So, if any one of us is being asked by God to sacrifice something, to give up something for the Lord, kapatid, sumunod ka na kagad. Huwag mo nang patagalin. Kasi para maranasan mo to, you will experience a lot of things. No? 7 bagay po yan. At sabi po sa Matthew 19:29, and everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields, for my sake, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Wow! Alam niyo po yun, nung hiningi ng Panginoon ng buhay ko para mag-mission, para magpastora, ang dami ko din pong naranasan na nireject na ako ng mga kaibigan ko, hindi na nila ako naiintindihan. So, I'm sure, meron din po mga ibang tao dito, Doktora, bakit di na ako pinapansin ng mga friends ko? Hindi ka napapansinin kasi magkaiba na po kayo ng pananaw sa buhay. Na dati akong palamura, magimik, etc. Biglang di na nila mayaya, or kung yayayain man, maiilang sila sa akin, kasi iba na yung pakiramdam. No? Pero sabi dito, and everyone who has left houses, no, or brothers or sisters, he will receive 100 times as much. Amen? No? Marami pong naiwanan na mga kaibigan, pero ngayon ang dami kong kaibigan. Amen po ba? Amen? No? Ang dami po, marami ako naging nanay, naging tatay, kahit nandyan yung mami ko, kahit nandyan, marami pong matawag na mother ko in the spirit, father in the spirit, and a lot of things, no? Na kayang-kaya ni Lord palitan. Kasi give up mo yung mga bagay or calling na, kunyari, trabaho. I gave up my career, but eventually, God led me to become a dermatologist. Sa time na, kumbaga yun yung RAM ko. Okay na si Tintin, give up na niya for how many years yung kanyang career na pagiging doktor. Pinalitan na ni Lord, di ka na magmi-mission, magdaderma ka na. At nung nag-training na ako, after that, naging trabaho ka na, at nagtrabaho na ako sa clinic, at yun na ang aking mission field. Amen? Nakilala ko si Ate Edna sa clinic. Tama ba? Si Ate Nene, sa clinic ko nakilala. Madami po dito ng mga... Si MJ, kilala ko sa clinic. Tama ba? Yung mga patients ko, iba na si Pastora Riza, sa clinic ko rin yung nakilala. Si Maring Angel. No? Ito na yung mission field ko, yung clinic. Kasi sabi nila, huwag mo na bitawan yan. Diyan ka na magtatrabaho. At the same time, yan yung harvest field mo. Amen? So, those who are working, sino nagtatrabaho dito? Sabi mo sa harvest field ko, yung pinagtatrabahuan ko. Amen, Kuya Jerome? Makikita nila ang buhay mong binago. Yan yung inyong harvest field. Amen? Doon kayo makakapag-share, no? At marami pang paraan. Amen? Napakaganda.
Sabi dito, you cannot outgive God in the time, talents, and treasures that you have given to Him sacrificially. So there are 3 T's na mag-give up natin sa Panginoon. No? Hindi lang pera, oras, time, talents, yung talino mo, yung skill mo, and treasures. Ano po ba yung treasures? Yung pinapahalagahan mo. No? Kaya yon, pwede po natin yang pag kinausap ka ng Panginoon sa treasures mo, handa mo yung sarili mong ibigay. Amen? So, marami pa kaming treasures na ibigay na hindi ko po ma-disclose, masabi, kasi mga talagang treasures, no? Na iba ang halaga, pero pinag-give up ng Panginoon. And nakikita ko din how the Lord provides and gives and returns, no? Pag sinoli niya, 100-fold. Sabihin mo, 100 times. Sige, kausapin mo, katabi mo, isipin mo, 100 times ibabalik yung sinakripisyo mo. Wow! Hindi naman ako nagsabi niyan. Sino? Si Lord, nasa Bible. No? So therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yan. True worship, true sacrifice. When you give up your life to God, that is your form of worship. Serving God is a form of worship. Sacrificing things or treasures, talents, and time, no? Especially time. No? Busy-busy po tayo, pero magbigay tayo ng oras sa Panginoon. Yan ang true worship. May isa akong kwento. May isang kwentong manok at baboy. Siguro alam nyo na. Nakita nila, may isang mahirap na tao, walang pera, hindi pa nag-aalmusal. At sabi ng manok, kawawa naman tong taong to. Bibigyan natin ng almusal, sabi niya dun sa baboy. Nag-uusap silang dalawa. Magbibigay ako ng itlog. Ikaw, magbigay ka ng bacon. Ano kayang mangyayari kay bacon? Sabi ng baboy, sabi niya, ang daya mo. Ikaw offering, ako sacrifice. Ikaw, mangingitlog ka lang, buhay ka pa eh. Ako, bago ako maging bacon o hamon, babay. Sabi niya. Naintindihan ba natin? Gusto ko lang kayong tumawa. That's, no? Give up natin yung bacon natin kay Lord. Our lives to God. Para magkaroon ng bacon or hamon sa ibang pamilya. Di naman ibig sabihin na papatayin ka o mamamatay ka. You have your time, you have your talent, and you have your treasures. Tayo na po tayong lahat. Alam niyo po, itong picture na to na makikita niyo sa screen, He gave up everything for us. God the Father gave up His Son, Jesus Christ, parang isang baboy na binaboy. Sinaktan, hinagupit, nilagyan ng koronang tinik, and we celebrate Him during Christmas. But do we remember how He sacrificed His own life for us to have the best life ever? God the Father sacrificed His Son. Pumikit siya, tinalikuran niya ang Panginoong Jesus sa mga oras na yan na siya ay napako sa krus. But our sacrifices in life will always have a reward in heaven. Yang sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesus,
para tayo ay lahat magkaroon ng kalayaan, kagalingan sa ating mga sakit. Magkaroon tayo ng buhay na masagana dito sa lupa at buhay na walang hanggan. If you haven't received Jesus as your Lord and Savior, again and again, parati nating inuulit to sa simbahan. Baka kasi half-hearted ka pa noon. O kaya sumunod ka lang sa panalangin. Kasi sabi lang ni doktora o ni pastor, maybe this time the best gift that we can offer to Jesus is to really say, to really receive Him, to really surrender our lives as living sacrifice for His use, holy and pleasing to God, which is our form of true and proper worship. Amen? Let's pray. Kapatid, kung di mo pa ito nagagawa, gawin mo na ulit ngayon. Taas natin ng ating mga kamay. Sundan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Jesus, kayo po ay nagbigay ng inyong buhay para ako ay maging malaya, maging masagana, magkaroon ng bagong buhay, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Patawarin niyo po ako kung binaliwala ko po ang inyong ginawa sa cross. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagdududa, sa aking mga takot. Tinatanggap ko po kayo ngayon. At sinusuko ko ang aking buhay. Kayo na po ang aking Panginoon, tagapagligtas. At simula sa araw na ito, ikaw na po ang maghahari at masusunod sa aking buhay. Salamat po. In Jesus' name. Amen. And I pray for you, Father God. We thank you, Lord God, for the greatest sacrifice that you have done for us. Jesus, we remember, Lord God, not just your birth. We remember, Lord, what you have done on the cross for us. And the really real reason for this season is your love. We celebrate, God, your love that we are receiving right now and for the rest of our lives and even beyond it, Lord God. Thank you for your love, Lord, that symbolizes, na sinisimbolo ng cross, yung pag-ibig mo na walang hanggan, na walang kaduda-duda, na mahal na mahal, na mahal na mahal mo kami. At salamat po na tinuturuan nyo kaming magmahal din ng ibang tao. Lord God, we offer to you our lives as living sacrifices to please you, to glorify you, Lord God. And I pray, O God, sa lahat na ng tao rito, Panginoon, na ang aming regalo po sa inyo ay ang aming buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, lahat kaming naririto at sa lahat ng mga nanonood. Use us, Lord God, for your glory to spread the good news of the kingdom, so that people will come to know you, so that people will have a changed life, a transformed life, to always glorify you. Thank you, Lord. Ito po ang regalo namin sa inyo, Panginoon. Gamitin mo po ang mga taga His Dwelling Place Church. And for all those who are watching right now, I pray that you will also offer yourselves to God, who gives back everything that we need here on earth. Lord, we glorify you and we say, Happy birthday, Jesus. We thank you, Lord, for this season. It's all about you. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po ay magbigay na ng ating Diyos, sa kabutihan mo,
ako'y naririto upang magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Awitin natin muli. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hello. Taas po natin ang tinapay. Panginoong Yesus, salamat po. Inaalala po namin, we remember, Lord God, what you have done on the cross, that you have bled all for us, O God. Naalala po namin ang itsura mo kanina, pinakita natin na lahat ng dumanak na dugo sa iyo ay hindi sayang, Panginoon. That all these wounds and all the stripes you have received, O God, Lord, this will heal all of us who are sick in our minds, in our hearts, in our bodies, in our spirit, in our soul. I pray in the name of Jesus, we declare healing, Lord God, as we remember and apply the blood of Jesus in our lives. Your body was bruised, and itong tinapay nito ay simbolo ng iyong katawan. Tinatanggap po namin ang lahat ng kagalingan. In Jesus' name, kainin po natin. Taas po natin ang kopa ng juice. Panginoon, we remember again what you have done. And thank you, Lord, for the blood. This blood, the symbol of this juice is your blood that washes away, naglilinis po ng lahat ng karumihan, lahat ng kalaswaan, lahat ng mga bagay na sumira at nasaktan kami. Linisin mo, palitan mo, Panginoon, ng kalayaan, ng pagpapatawad, palitan mo ng kagalingan, palitan mo ng kasiyahan, palitan mo, Lord God, ng pag-ibig at pagmamahal para sa ibang tao, Panginoon. Lord God, we take this juice, Lord God, as a symbol of your love. Inumin na po natin ang juice. Hallelujah. Thank you, Lord. Iwala sa Offering po tayo. akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Come on, church, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos,
Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Magtatapat. Sige po, tayo po'y magbe-benediction na. Taas po natin ating mga kamay. Lord God, we just again offer our lives to you as a living sacrifice. Sabi nga ng kanta, magtatapat sa inyo, maglilingkod sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, Lord, as our birthday gift to you, Lord God, Lord, we will do this every day, not during Christmas time, oh God, that we will offer our lives to you. Lord God, we give back, Lord God, lahat ng ginawa po sa amin, Lord, pinapasalamatan ka namin. We thank you, Lord, for what you have done on the cross. We thank you, Lord, for what you're doing in our lives, oh God. And we thank you, Lord, for letting us understand true meaning of true sacrifice, oh God. Unang-una na, ikaw na ang unang halimbawa ng sakripisyo, Panginoon, na binigay mo buhay mo. Lord, katulad naman ni Abraham, binigay niya ang kanyang anak. Lord God, and I pray as, Lord, we offer to you our lives, may it be so clear, O God, kung ano, Panginoon, ang hinihiling mo sa amin. At alam po namin, ito ay ang aming buhay, na hindi mo naman sasaktan, kundi, Lord, maging buhay na namin ang magpagamit sa inyong gawain, makapaglingkod kami sa inyo, Panginoon. Ito ang totoong sacrifice, Lord God, that we will not complain, that we will not murmur, that we will always thank you, Lord God, that we are alive and that we are strong in you, and that by your grace, O God, we can do all things for your glory. As our sacrifice, Lord God, for you and for others, Lord, may you always be glorified, Lord, in our lives. So, God, thank you, Lord. The Lord bless you and keep you and make His face shine upon everyone that is here right now, and that God will give us tremendous peace, O God. Ito po, Lord, ang aming samot dalangin. Ito po ang binibigay po namin sa inyo, ang aming pasasalamat. Ang kalwalhatian ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen and Amen and Amen. Amen. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. Lord, basbasan mo kami at patuloy na gabayan sa aming araw-araw na buhay. Amen. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo po'y maupo na. At alam ko, meron pong pin-repair, no? Ang ating mga kids, ready na ba? Are they ready? Hindi pa? Natataranta si Teacher Rachel. So, bago po yon, ilan po ang pamilyang nandito ngayon represented? Tama ba? Pwede ba tayo magbilang? Bago yon, magpapaalam muna tayo. Yes? Ay, hindi. Papanoorin muna natin yung kids. Tama ba? Can we watch? Para sa FB Live? Ha? Announcements. All right. Yes. Asan? Every Wednesday pa rin po, prayer meeting via Google Meet. Every 5 o'clock ng Friday, Saturday morning. Ang prayer, don't watch po natin, don't watch prayer, ay sa bahay na po namin ginagawa. Okay, hindi na po dito. Okay, para hindi na po umakyat. Pero yun po, you are free to join. Thank you for all those who are joining. Sana po dumami po tayo. Alam po natin, sakripisyo, ano po yung isang T? Time. No? Time. Talent. Ano yung talent? To pray. Talent po ang pananalangin. Talent po ang mag-intercede. So,
we are inviting everyone, those who are watching, you can come over. Kahit gaano kayo kalayo, bisitahin niyo po kami dito sa Angono. We're inviting you, pray with us. Okay? And if you have some prayer requests, pwede po niyo i-text kay Pastor June or sa akin. No? We are always and going to pray for you. Amen? So yun lang, every Saturday pa rin, fellowship ng mga kababaihan. Every Tuesday pa rin, fellowship naman ng mga kalalakihan. And youth, meron ba? Every other Sunday. Tama po ba? So, wala po tayong Sunday, December 25 service. Kasi halos lahat po ay namamasyal. Ha? Christmas Day. So, family po tayo. Okay po ba yon? Pati sa January 1, wala rin po. So, January 8 na po tayo mag-face-to-face, magkikita muli. Okay? Ulitin natin, baka mamaya umakyat kayo dito, pumunta kayo, wala pong tao dito sa December 25. Okay? Family Day po yon. Okay? Again, di po to pinapractice, but gamitin na natin tong events na to reach out to our family and friends. Okay? No? At mag-ingat po tayo sa ating mga dinedecorate sa bahay. Ulitin ko, si Santa Claus is not the reason to celebrate Christmas. It's only Jesus. Amen? Amen po ba? Maliwanag po ba yon? Kung may Santa Claus kayo sa bahay, tanggalin nyo po yan. Hindi po yan importante. Importante, may ilaw kayo, sige, pwede. Kung pupunta kayo sa bahay namin, wala po kaming Christmas decor. Kasi kasi araw-araw po Pasko po doon. Amen? Dapat ganon, di ba mga kapatid? Araw-araw, nagbibigay. Araw-araw, pag naalala mo, wag mo nang paantay, sa Pasko na. Hindi po, pag kailangan ng tao ng tulong, tulungan na natin. Kahit hindi na mamingi ng tulong, pag pinaalala ni Lord sa inyo, i-surprise nyo, bigyan nyo ng regalo. Hindi porket birthday lang. Okay na? Ready na ba yung mga kids? Are we? Hindi pa tayo nag-off sa FB so that we can let other people watch yung ating presentation ng mga bata. Diyan na ba? Tatanggalin ba to? Yes? Kung wala pa, bumabati po ako kay Ate Lens, happy. Hello for watching, kay yung aking inaanak, si Chona, lagi nanonood yun. Si Ma'am Iris, I think you're watching. Thank you sa inyong mga pinapadalang tithes and offering nyo. God bless you, Tita Hedy, Ate Beth, mga taga Bulacan, mga taga Pasig who are watching, HDB Pasig. For those who are in Angono na hindi nakakapunta dito, sana po next year, we'll see you face to face, no? Open na po naman tayo. Marami nagsasabi, marami daw nagkaka-COVID ngayon, ulit. And sa January, we declare wala po magkakasakit sa atin in the name of Jesus. We are covered by the blood. Amen? Ingatan niyo po ang sarili, wag po lagi magpuyat. Minom po ng vitamins. Vitamins din natin, yung lagi magbasa ng Word of God, our ating devotion, and doing what God wants us to do, the will of the Father to happen in our lives. And, pine-prepare pa po. Okay? At yung nagbigay po ng bigas, salamat po, Sir Johnny, yung aking patient. Thank you so much po sa regalong ito. Si Ma'am Lens, nagbigay din para sa mga workers. Salamat din po sa spaghetti pack. Sa mga workers po yun. Palakpakan naman natin ang ating mga nagtatrabaho dito sa church na tutulong-tulong, pati sa Taytay. No? Okay. At meron pa bang announcements na hindi natin nasabi? Wala na? Okay na po? Okay. Ready na ba sila? Hindi pa po, wala. Okay. Sino ba yung mga nasa FB na nanonood? Si Ate Marites? Sino? Sabihin talaga? Oh, hi. Lilibet Arcona. Hello, Ate Lilibet Arcona. Who else?
Hello, Ate Susan Magwan. Sila Pastora Florence, I think they're watching. Si Chona. Hi, inaanak. I miss you. Love you. Si Chona. Pa. Ate Amy Briones, Cecil Paz. At si Linda, tsaka sila Ate Len. Hello po. Ayan na, ready na sila. Okay. Okay. Awarding. Oh, okay, may awarding daw po kayo. May tatawagin ba? Pero for that, okay na? Naka-FB pa ba tayo? Yes? Okay. Marami po salamat sa lahat na nanonood. Pagpalain po kayo. Merry Christmas and Happy New Year. See you next January 8. God bless all of you. Bye-bye po.